Ako ba? Ang mga pastor ay nagsusot ng magagarang damit para tingnan sila na hindi sila pulubi, hindi mahirap. Pero ang Diyos ang nakakalam kung ano ang tunay nilang kalagayan. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. We all know yesterday, we heard a lot about dun sa mga minister na mayroon pong problema sa character, maging sa kanilang pagiging tao, pagiging pastor. But mind you, hindi po lahat ay ganon. Hello. Baka mawala yung respeto nyo sa pastor. Hindi po lahat ganon. Mayroon pong mga pastor na inalagay ang Diyos na ayaw sa kanyang puso. Amen? And I will give you pastors according to mine heart, who shall feed you with knowledge and understanding. Kung kayo makakakita na ganito pastor nangyari sa kanya, huwag niyo pong tawanan, please lang. There's one evangelist, si evangelist Billy Graham. Tinanong po siya ng isa pong reporter because si Smith Wigglesworth ay maraming bises na na-involved sa isang babae. Si Smith Wigglesworth po ay kilalang tao sa panahon na yun, kilalang ebanghilista. Dito po siya bumubuhay ng patay. At nung magkasala po siya, ay tinanong po siya ng isang reporter at ang sabi ng reporter kay Billy, "Hey Billy, what can you say?" Sabi pa, di ba? About Smith Wigglesworth, about committing problem pagdating sa babae. Anong sabi ni Billy? Do not laugh. Do not ask me why. Because every one of us is subject to the deception of the enemy. Kaya dapat mo ipanalangin. And I cannot judge him, sabi niya. Because kung nangyari yan kay Smith Wigglesworth, pwede mangyari sa akin yan. Because the enemy is like a roaring lion day and night to accuse the people of God. Araw-araw. Amen? Kaya what you're going to do is to pray. Because those people want to serve God. Anong problema lang, na-receive sila ng enemy. Alam niyo, hindi po madali magpastor. Amen? You should pray. That is your part. That is our part. Amen? Hallelujah. Because our topic for today, supporting a pastor in the ministry of salvation. Listen very carefully because our topic for today is very useful sa kingdom ng Diyos. Supporting a pastor in the ministry of salvation. Hello. Again, hindi po lahat ng pastor ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. There are pastors na kaya nilang iwan ang kanilang mga work because sa pinapagawa ng Diyos sa kanila. Nagsikap, naghirap, nagtiis ng napakaraming problema para lamang gawin ang kalooban ng Diyos. Na kuminsan, hindi ito naintindihan ng marami. Kaya ngayon, tumutok po kayo at marami po tayong maunawaan sa ating pong pag-uusapan. Supporting a pastor in the ministry of salvation. Supporting a pastor in ministry involves active prayer. Active prayer. Palagi nyo silang pananalangin sapagkat hindi nyo alam ang kanilang laban na kanilang kinakarap. Maaaring nakangitiyan pero problematic. Maaaring maganda ang suot niyan pero walang pera. Maaaring nakanekta yan pero lumuluwag ang sarapan ng Diyos araw-gabi. Hindi ba? Ako ba? Ang mga pastor ay nagsusot ng magagarang damit para tingnan sila na hindi sila pulubi, hindi mahirap. Pero ang Diyos ang nakakalam kung ano ang tunay nilang kalagayan. Mangga ito. Consistent encouragement. Dapat in-encourage ninyo ang mga pastor. And practical assistance to lighten their load.
Dapat nakalalay tayo para gumaan ang kanilang mga pasanin. Because the ministry of salvation is not only the work of every pastor. This is the work of every believer in Christ. Ways to support include praying for them and their family. Dapat panalangin natin sila, yung kanilang pamilya, attending service regularly, volunteering for church needs, offering financial support, and showing respect for their leadership. If someone give money to the pastor because he wanted to support that pastor, do not think badly. Okay? Huwag kayo mag-isip ng di maganda. Baka isipin nyo, pera lang hinapon. Hindi po gano'n. Kasi kung pera lang hinapon namin, hindi namin iiwan namin trabaho. Kung naiintindihan nyo lamang po sana yan. We are there. Ang Diyos ang naglagay sa amin, pumunta kayo because I will send someone to help your ministry. Hindi madali ang pinagagawa namin. Nung ako may mag-start ng ministry, nahirapan po ako, halos wala akong makain. Ang aking pangatlong anak ay sumisigaw po, nangunguha ng malunggay doon sa aming kapitbahay na hingi. At sumisigaw po sa kalsada, nakakahiya talaga. Sumisigaw, "Ma! Ito na yung malunggay! Sabawan na lang natin!" Anong palasa? Magic sarap. Hindi ako nagreklamo sa Panginoon because God promised me, this is only the beginning. Amen? And then, we need to pray and show respect for their leadership. Alam niyo ba, minsan pong nakaka-burn out, nakaka-discourage isang pastor, na imbis na tulungan ninyo siya, dinadown pa ninyo siya. Ang sabi dito, give practical assistance to lighten their load. There are 8 core ways to support your pastor. 8. Okay? First one, prayer and spiritual support. Pray regularly for their strength, wisdom, family, the success of their sermons, and protection against burnout and discouragement. Galing na ito. Yan natin kanina. Ang napakahirap na parte ng isang pastor. Problematic siya sa pera, pero magpipreach siya ng blessing. Wala din special. Why? Nakakaya namang manghingi. Brad, wala akong bigas. Pwede bang pahingi? Pero kung alam nyo ang role nyo sa inyong ministry ng salvation, alam nyo na, hindi nyo dapat kayo sabihan. Amen? Mayroon kayong dapat initiative. Family, success of their sermons. Bakit? Ang isang pastor na problematic, he cannot make a very good sermon. Kapag problematic ang isang pastor, hindi siya makakagawa ng napakagandang mensahe. Bakit? Burnout. Amen? Sometimes, discouragement. Na-discourage. Diba? Natural sa isang pastor ang tumulong, gumawa ng paraan. Pero ang masakit, may mga members sa church na tinulungan mo na ikaw pa ang kontra. Pangalawa, active participation. Attend services, engage in small groups, and be doer of the word, which encourages the pastor. Ang pinaka-crown namin, ang pinaka-victory namin, na makita ang isang mananampalataya na lumalago sa Panginoong Diyos. Amen? Kung may mga pastor, mga lingkod ng Diyos ngayon, na hindi sila susunod sa kalooban ng Diyos, please, ibahin niyo po kami. Dahil kami, amen? Kahit na ano sabihin ng mga tao sa amin, mas ginagawa po namin kung anong kalooban ng Diyos. Because why? And Jeremiah chapter 3 verse 15 says, I will give you the pastors after my own heart. Ibig kong sabihin, ang Diyos mismo ang nagbigay. Kaya po sa kingdom, mayroon po tayong iba't ibang rule. Mayroong businessman, mayroong mga professional, mayroong mga may pera, at mayroon namang mga full-time minister.
And number 3, practical assistance. Volunteer to fill needs with the church, such as in technology, youth ministry, or administration before being asked. Sa mga youth po na nandito, wag po kayo sanang masanay na mag-antay na lang kayo na sabihan pa kayo ng pastor, pwede bang ikaw dyan? Dapat ikaw mismo mag-initiate, pastor, I want to help this ministry. Because you will do that because you understand na yung ministry na ito is not the ministry of every pastor. The ministry of salvation is the ministry of everyone. Amen? Hallelujah. Kung makita ng isang pastor na kayo kumikilos, tumutulong, umaalalay, nakakataba po ng puso ito. At ito po ay nagbibigay ng lakas sa amin para kami magpatuloy sa paglilingkod kahit nahirapan, kahit umiiyak. Number 4, encouragement and appreciation. Send notes of encouragement and appreciation, provide gifts, give positive feedback, avoid gossip or undue criticism, or simply verbalize appreciation for their sermon and ministry. Send notes of encouragement. How many of you na nagbalaya ng isa pang mensahe sa inyong pastor at sinabi nyo, Pastor, huwag kang mag-alala, nasa likod mo kami. Pastor, kaya mo yan, di ka namin pababayaan. Sometimes encouragement is not shown only by your word. Sometimes encouragement ay makikita sa pamamagitan ng iyong ginagawa. Pag po alam mong discourage sa pastor, hallelujah, dahil lalo, sabi niya, wala na, burn out na siya kasi alam niyo po, marami pong gusto magpastor, pero marami po ang umaalis sa ministry dahil hindi kaya ang pagdating sa finances. Yung mga nananatili sa ministry, kahit halos wala, ay ito po yung mga pastor na totoong maglilingkod sa Diyos, mayroon man o wala. Okay? So ito po yung mga, dapat magkaroon tayo ng encouragement, send notes. Amen? In this way, magdidibilip yung respect niyo sa isang pastor. Although may narinig-rinig kayo na yung ibang kanilang ginagawa, hindi po kami ganon. Give, ano sabi dito? Provide gifts. And every birthday ng inyong mga pastor, nagbigay ba kayo ng regalo? Hindi po sa hinihingi. Kundi ito po ay makakatulong para sila ay magpatuloy sa ministry. Ito po ay isang pamamaraan ng encouragement ninyo sa inyong mga pastor. Amen? Hallelujah. Huwag niyo kalimutan. Anniversary nila. Magdala kayo ng biko man lang. Di ba? Hindi nyo alam, yung pastor nyo pala, wala na pambili. Maganda ang damit, nakaligtay. Pero pag uli sa balay, luhod sa Ginoo, Lord! Sa inyong gagawin, kapatid, mayroong biko, birthday niya, yun na pala kaya niya. Yung pala, wala pala talagang panghanda. Pero nang pipres sa church, binibless kayo ng Panginoon. Mahirap po yun sa amin. This is reality. Kaya kung magdadala kayo ng gifts, pagkain, di ba? Makakatulong. Salamat, Lord. Sinagot mo aking panalangin. Yung pala, nanalangin yung pastor. Sabi niya, Panginoon, wala ko paganda, birthday ko. Sabi naman ng Panginoon, mayroon ako inutusan, magdadala sa iyo ng pagkain. Lipay ka. Ang problema minsan, yung inutusan, matigas ang ulo. Narinig niya, nadala, hindi naman siya sumunod. Maniwala ba kayo na kinakausap kayo ng Diyos, hindi kayo sumusunod minsan? Okay? Dapat magbigay kayo ng gifts. Pag nagbigay, wow! Anong kasunod nun? Blessing. Very important yung blessing ng isang pastor sa inyo. Okay? Next one, give positive feedback. Diba? Pag nag-preach, Pastor, na-bless talaga ako sa ginawa mo. Na-bless talaga ako sa preaching mo. Pero yung totoo naman, wag naman yung plastic. Baka po, marami kasi pwedeng mag-praise doon sa yung ginawang sermon, pero at the back of their mind, something wrong. Diba? Dapat totoo walang plastikan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag maging plastic. Oh, hey, next one. Avoid gossip.
or undue criticism. Ang mahirap sa mga member, minsan, maging sa mga Kristiyano, pinagkakalat nila na ang pastor nila ay ganito. At kinikriticize nila ang pastor nila. At ang nangyari, nasira ang image ng pastor dahil sa inyong kakikwento ng maling kwento. Ang matindi rito, hindi lang image ng pastor ang nasisira, kundi ang image ng Diyos sa church. Bakit? Kasi ang pastor nilagay ng Diyos sa church para kanyang maging image. Ang problema, kayong sumira niya, sinasabi niyo, I am a Christian, I am a follower of Christ. Sabihin mo sa katabi mo, mahiya ka naman. Avoid gossip, nandiyo criticism. May mga kritisismo pa. Nako, si pastor, grade 1 lang yan, grade 2 lang yan. Magaling ako mag-English, dapat ako nandyan. Huwag kayong tumulad kay Miriam. Amen. Igalang ninyo ang pastor ninyo kahit na naman ang kanyang natapos sa pulpito because ang kanyang katawagan ay hindi katulad ninyo. Hallelujah! Simply verbalize appreciation for the sermon and ministry. Okay? Encouragement and appreciation. Nung nandun po kami sa Assemblies of God, mayroon po kami ginagawa Pastor's Appreciation Month every October. Ayan, di ba? Kasabay po yun ng celebration ng Teacher's Month. Ng sikular. Sa DepEd, marami ka marinig. Thank you, teacher. Mabuti pag teacher, na-appreciate. Ang pastor hindi appreciate. Kapag guma-appreciate, sabi nyo, wala na yan. Sa lumang tipan lang yan. Pagad yan, hindi po ganoon. Ang pag-appreciate sa isang pastor, sila makakatulong para gumana ng pakiramdam, para magpatuloy sila sa kanilang ministry, bagamat sila nahirapan. Hallelujah! Diba? Hindi nyo alam, pabulat-bulat lang Medina siya. Pero sa aking sitwasyon, pag nangali pagkaon, ako di naman ko makaog meat, di naman makaog karne. Mga sila fried chicken, ako bulan. Kuluya ko sitwasyon na ako, operado pa, bulad pag yun. Pero ko, Lord, bahala ka na, ikaw ako manggagamot. Di ba? Hallelujah! Next one, honoring their family. Respect their time off, protect their privacy, support their spouses and children. Minsan may mga tao sa loob ng simbahan, malaki ang paggalang sa pastor pero walang galang sa anak. O kaya malaki ang galang sa anak, walang galang sa pastor. Pag ganun pong attitude ng isang leader, isang member ng church, pajam-jam po yan ng simbahan. At titirahin ka niyan. Ay, si pastor, ganyan yan si pastor. Ay, ganyan yan si pastor, bang galing yan. Ang matindi, yung makinig sa inyong kasinungalingan, naniwala na inyong pastor ay masama. Malaki ang pananagutan niyo sa Diyos. Hindi man agad ito nag-epektibo sa inyo na ang vengeance ng Lord. Hindi man agad dumating, magantay kayo. Dahil sabi ng kasulatan, the vengeance is mine. Sabi nila, pag kumain ka daw ng sili, hindi naman agad aanghang. Amen? Ayoko rin naman na mayroong tumira sa akin, mamatay agad. Ayoko nung ganon. Gusto ko siya mabuhay sa espiritu. Hallelujah. Dapat igalang ninyo kung ano ang pag-respect ninyo sa inyong pastor, kasama din ang kanilang mga anak. Pastor, yung anak naman niya, hindi naman talaga Christian. Hindi Christian anak ng pastor. Kasi yung ugali niyan, magkarnal. Do not judge. There's one person, sa kanilang pamilya, ito po dati drug addict. Problematic ang kanyang ama. Ang ama na ito ay si Billy Graham. Mayroon po siyang isang anak na na-involve sa isa pong sa drug issue. Sa pagkakaling sabi, great evangelist ang kanyang ama, yung kanyang anak may problema. Hindi po maiwasan yun. Although na, mayroon tayong mga halimbawa na binigay nung nakahapon about sa mga qualification ng isang leader, hindi po maiwasan na mayroong ganun sa pamilya. Why? Because hindi po tayo Diyos para nakakalam ng lahat ng bagay. Alam niyo po, ang batang ito lumaki,
Hindi po ito sumama sa ministry ng kanyang ama. Nung mamatay si Billy Graham, na-realize niya na dapat pala ginawa niya ang mga bagay na dapat niyang ginawa nung ang ama niya nabubuhay pa. Anong nangyari? Siya ang pumalit ngayon sa kanyang ama. Ito po ngayon ay si Franklin Graham. Okay? If I'm not mistaken, ano siya ngayon? Evangelist din. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mong i-judge ang tao ngayon pa lang. Because every one of us, mayroon pong kanya-kanyang panahon. Ecclesiastes chapter 3 ay nagpapakita ng bawat isa ay may kanya-kanyang panahon. Kaya sabihin mo sa katabi mo ulit, panahon lang yan. Number 6, respectful communication. Offer constructive, kind feedback, rather harsh criticism. Kamukha lang ito kanina, parehas lang to. Assume the best in them and extend grace. Pag sinabi extend grace, isipin nyo ng pastor nyo ay hindi perfecto. Okay? Maaari ding magkamali. Bakit? Tayo, habang nasa mundong ito, ay subject doon sa error. Hallelujah. Kahit sino pong pinakamagaling na tao, nagkakamali. Kaya mag-extend kayo ng grace. Huwag nyo agad putulin ang pisik kasi nagkamali inyong pastor. Pag ganoon ang inyong gagawin, nagtuling kunting pagkakamali, alis na kayo sa church, kalabanin pa ninyong pastor. Do not do that. Ay huwag nyong pilayan ang ministry ng Diyos. I remind you again, this ministry is not our ministry. Ang ministry na ito ay pinapahandle lang sa amin ng Panginoong Diyos. Kung narinig niyo sa preaching kahapon, sige, kayo na ng pastor, kami na ng member. Ako na lang magbibigay. Ikaw ang bibigyan. Mas maganda po yung daanan ka na ng blessing ng Lord. Nung ako po nasa abroad, ako po channel blessing bago ako naging pastor. Ang dami ko pong tinulungan, abot ng Davao, abot ng ibang lugar, pangkail sa church, nagbigay ako, nanggawa ako ng tawag dito, yung funding, mga kaibigan ko doon. And then, nung umuwi ako, sabi ng Lord, paayos mo yung church dyan, na sinasabi ng mga tao na mukhang kulungan ng baboy. Pumunta doon, kung alam niyo yung barangay Manipis, hindi ko po ito binabrag ang sarili ko. Sinasabi ko ito as an example to all of you. Nang umuwi po ako, sabi ng Lord, ipaayos mo. Nakita ko yung church noon, alam nila yung mga nakarating doon noong una, yung position ng church ay para talagang kulungan ng baboy. Marumi yung pulpit, naawa ako, talagang dinurog-durog ang puso ko. Sabi ko, dapat hindi ganito ang puso, dapat hindi ganito ang bahay ng Panginoon. Sabi ko, Lord, di pwede na, ang iyong simbahan ay lait-laitin na lang ng sinuman. Sabi ng Lord, okay, ikaw ang gagawa dyan. Ha? Di ang ginawa ko, bumalik ako yun ng Qatar. Pinagawa ko siya. And then, nalipat ako ng Saudi Arabia. Ang matindi, sabi ng Lord sa akin, yung unang sweldo mo, ibigay mo sa church. First fruit. Sabi ko, Lord naman, nangutang ako ng pang-placement fee. Ang dating ko unang sweldo sa church. Ano ba naman yan? Pero sa aking pananampalataya, hindi po problema. Unang sweldo. Delay pang sweldo, unang sweldo para sa church. Ang bigat ng aking kalooban na, kasi alam ko, kailangan ng pamilya ko eh. Pero sabi mo, ibigay mo. Binigay ko yung pera, pinadala ko sa church at that time, ang aking pong asawang treasurer, secretary ba? Treasurer. Hindi ko maano ba. Then, binigay ko, then wala po akong pera. Then sabi, wala pa akong pinadala sa aking pamilya. Because of the obedience sa aking Diyos. At dahil na yun, di wala na. Pray naman ako. Sabi ko, Lord, wala kaming pambigas. Nag-text na si Mrs. Hain naman ang suporta. Di-pray ako. Sabi ng Panginoon, narinig ko ang boses, mayroon akong papadalang tao. Siya mismo ang mag-offer sa'yo na hiramin mo muna yung pera na yun na kanyang hindi pa ginagamit. Aba, umagang-umaga, mayroon kaming engineer. Sa electrical kasi ako.
Sabi ni engineer, taga Cebu, Bong, kailangan mo ba ng pera? Nagulat ako. Bakit, sir? Eh, meron akong pera, hindi pa ginagamit eh. Sa'yo na lang. Gamitin mo muna. Eh, sir, di ko pa makakabayad niyang next month. Sabi niya, hindi, kahit sa susunod na lang na buwan. Di, hinamiram. Padala ko agad sa Pilipinas. Pero tingin ng tao, abroad ako, maraming pera. Pinadala. Basta din sabi, nasuplayan. So, ganun po, no? Kasi dapat tayong mag-offer ng constructive na word sa mga pastor. Ang problema, yung pastor mo, ugod-ugod lang, kaya ko pa ba ito? Kaya ko ito, sabi ko, sinipaan mo ba? Ano nangyari? Dapa? Kawawa naman. Kaya sabi ko, ayoko na, Lord, bibitiw lang ako sa ministry. Talungin yung mga pastor na nandiyan sa tabi mo. Sabihin mo, pastor, nangyari ba sa iyo na gusto mong magbitiw? Bakit? Napakahirap. No? Napakahirap. Unang-una sa finances. Marami gusto maglingkod. Mas masarap pong maglingkod kung may pera ka. Nung ako pinaglingkod, kasi abroad ako may pera kong sarap. Magagawa ko yung gusto ko bigyan. May tatawag na pastor, Brad, pumunta kami sa Tacloban. Pwede ba dyan na pang-merinda? No problem, pastor. Padala ng merinda. Pag-merinda. Narinig ko isang pastor walang cellphone. Ambot, nagpabati-bati, magsiguro to. Narinig ko walang cellphone. Ang ginawa ko, siya pong alert, binila ko ng cellphone. Yeah? Bakit? Kasi nasa isip ko, lingkod siya ng Diyos. Kahit na mayroon akong nakikita na hindi magandang ginagawa, hindi ko po yung pinapansin. Dahil alam ko, Jeremiah chapter 3 verse 15 ay mayroong totoong pastor na binigay ang Diyos. Ang mahirap dito, kung totoong pastor yun, delikado ka. Pagsalitaan mo lang, di ba ganda? Di ba? Offer constructive kind feedback rather than harsh criticism. Alam mo ba, minsan ang isang pastor ay wala na pong mukhang iharap sa labas. Bakit? Pinagkwentuhan na. Di ba? Kung baga sa inuman pa, sumsuma na. Ang problema, mali ang kwento na nakarating. Pinaniwalaan ng sinuman. Ang matindi pa, yung naniwala pa, nandun pa, kamag-anak mo pa, kanago mo pa, ka-churchmate mo pa. Na-invest na protections sa iyong pastor. Has shown the best in them and extend grace. Hello, number 7. Tutok tayo dito. Okay, tutok tayo dito. Okay, I hope that the Lord will open your heart and understanding. Financial support to the ministry. Hindi po kami nanghingi ng pera para sa amin. Ang kailangan po ng pastor sa ministry ay suporta ninyo para sa karyan ng langit. Okay? Ensure they are adequately cared for financially, enabling them to focus on their ministry and if possible, special appreciation offerings. Alam nyo ba, bakit minsan ang inyong pastor hindi nakapokus sa kanyang ginagawa? Lalo na kapag may pamilya. Kasi nahati ang kanyang atensyon. Lord, mag-Bible study kami ngayon. Walang bigas. Ingon na lang, Pastor Danay. Cancel ito Bible study. Cancel Bible study natin kasi may lakad ako. Minsan, napaprioritize ng isang pastor na pangailangan ng family-wise. Di naman din kayang pikita ng pastor yon. Pamilya niya yun eh. Pero if someone mula sa inyo nag-offer ng help, Pastor, may bigas siya. Okay, sige, Bible study tayo, tuloy tayo Bible study. Hindi po sa nagmamakawa o nagmamalimos ang inyong pastor, hindi po sa ganon. Dapat ninyong maintindihan na obligasyon din ninyong tulungan ang misteryo ng Diyos. Sabi pa nga nila, anin pa ang damo kapag patay na ang kabayo. Minsan, nag-appreciate natin ng pastor, napatay ng pastor, no? Napakabait ni pastor, tahimik lang talaga yun. Ang daming appreciation dahil patay na. Nung buhay, di mo ka nga makabot ng isang salmo ng bugas. Sikuhin mo ulit katabi mo. Ganun ka ba? Hallelujah. Examples from the Bible. Look the account of the book of Acts. The believers sell their lands and properties to support the ministry of apostles. In Acts chapter 2 verse 45,
They made it their practice, no? They made it their practice. Naging practice nila. To sell their possession and goods and to distribute the proceeds to anyone who was in need. Again, they made it their practice to sell the possessions and goods and to distribute the proceeds to anyone who was in need. Ang mga manampalataya that time, di ba, ay pinagbibinta nila ang kanilang mga ari-arian. At yung pinagbibintahan ay nilagay sa ministry ng mga apostol. Kayo mga apostol, marami pong naligtas na mga tao during their preaching. Peter preached one sermon, 3,000 saved. Bakit nangyari yung malaking harvest? Because ang mga mananampalataya ay nagtutulungan para sa ministry ng kaligtasan. Amen? Bakit? Dahil hindi nahirapan ng pastor. Huwag po tayong masanay, tuwing may conference, si pastor ang sumasagot ng inyong pamasahe. Dapat masanay tayo na pag may conference, mag-input tayo. Huwag dapat maging rason natin, wala akong pamasahe. Amen? If you really belong to the kingdom of God, you should think na mag-ipon ka kasi para ito sa Panginoon. Diba? 50 registration, may kabugat manana, pero makapalit og load, 100. Diba? Kung ma-practice ng church, like here sa COG, hindi mahirapan ang mga sponsor. Pag na-practice natin ito, dating ang araw, tayo-tayo na lang gagastos. At mayroon kang pakialam, pag sa pagkain na nasasayang, mahihinayang ka kasi alam mo, pira mo rin yun. Pero kung wala kang contribution, wala kang pakialam sa mga cups dyan, ba, isang gamit tapon. Wala kang contribution eh. Kasi hindi ikaw bumili. Subukan mo itong bumili. Iingatan mo yung binili mo. Amen? Hallelujah! Ako po yung nagpapasalamat po sa kasamahan ko pala dito. Sila ay tumulong din. Nagbigay ng gulay, nagbigay ng Kaya yung amin pong competition noong una na napakalaki, halos hapo ang nabawas. Bakit? May tumutulong po. Hindi ko na po babanggitin para hindi po sila magmalaki. Pero alam po nila yan. May nagdala, may nag-give, may nagbigay ng mga gulay, di ba? Nagluto ng hotdog, inigay. Sabi ko, ang Diyos na ang bahala sa inyo. Amen? Maganda po sa church, mayroon pong magaganong puso. Kasi para po maintindihan nila na ang bawat isa ay mayroon pong responsibility sa loob ng iglesia. They made it their practice to sell their possession and goods and to distribute the proceeds to anyone who was in need. Kanina sabi ko, di ba, may mga pastor na nakakancel yung Bible study dahil kailangan niya kumita. Sa aming pag-start ng ministry, dahil wala nga kaming pera, ang Diyos, ang Panginoon ay inutusan kami na mag-share ng gospel. I don't forget this one. Galing kami ng Kalbayog, dumating kami ng Malaga, alas 12 ng umaga at hanggang tanghali, wala po kaming kain dahil wala po kaming pambili ng bigas. This is real story. Alam niyo po ba, mayroon po kaming kalahating sachet ng Nescafe. Nescafe po. Kalahati na lang. Tinimpla namin mag-asawa yun. Pagkatapos magtimpla, pumunta kami sa Bible study. Pagdating kami sa Bible study, ang daming pagkain. Kapag sumunod pala sa Panginoon, may nag-aabang na blessing. Pagpunta namin doon, may lechon. Kasi kumakain pa po kami ng lechon. So may lechon, mayroong mga pagkain. May lechon. Dala ka ng lechon. Hindi alam ng mga bata. May lechon kami. Tapos ngayon, pumunta kami sa amin pong sa magtinaplakan, sa mama sa akong asawa. Pag natunamo, kinidi ang ginikanan natin, ito pala magulang ng mga natin, malakas ang pakiramdam. Malakas ang discernment kung wala kang bigas.
Pagpunta namin doon, di na namin kailangan magsabi, di na kailangan ni mismo magsabi, wala kami bigas. Alam mo, titig pa lang na kayo na, magdala kayo ng bigas dito. Magdala kayo ng 2 ganta, pumunta na kayo. Di, umuwi kami, may bigas. Tapos, di alam ng mga bata may ulam. Sabi ko, paghain na kayo at may lechon tayo. Ang mga bata ayaw maniwala. Papagsulti, lechon nga mga piso. Kapalit, may lechon nga. Ako'y latag ang kuwan, naglatag ng lechon. Hanay lechon. Basta kakita ko, mga brothers and sisters, ako mga anak, marunong humigas. Gutom. This is real story. Yung pangalay ko nandyan. Okay? Pag gutom, ubos agad yun. Pagkain. Pero, pumunta ako sa gawain. Di ba? Pagharap ng taong, galing-galing kong mag-share eh. Ngayon ang kaligtasan. Kailangan ka, nakapasok ka rin ng langit. Pero ang tiyang ko kumakalam. This reality. Kumakalam. Pero hindi po yun nanatiling ganon. Okay? One time, pumunta ako ng Balugan. Pinapunta ko ng Lord ng Pagbalugan. Sabi, pumunta ka, atin ka doon sa gawain sa overnight prayer. Sabi ko, Panginoon, alam mo naman na wala akong pera. Pag pumunta ako doon, siguradong din ako makakabalik. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka, mayroon kong gagamitin. Magbibigay siya ng pamasahe. Ito ha, totoong istorya ito. Di punta naman ako. Habang namamati ko sa wali dito ang concentration sa nagwali. O nasaan yung isip ko? Pamasahe ko pabalik. Sana hindi po kayo ganyan ngayon, ha? May nagpipreach. Nakatingin ako sa nagpipreach, pero yung aking isip wala doon sa nagpipreach. Ang nasa isip ko, paano ba ako mamaya makauwi? Maya-maya may lumapit, tumabi sa akin. Matanda. Biglang may dinukot sa kanyang bulsa. Pinasok sa bulsa ko. Naku, papigilan ko saan baka mamaya. Dumating sa itlog ko. Kasi babae. Sabi niya, ano to? Sabi ko. Sabi niya, pamasahin mo pabalik. Ang problema, dito pa nakakapagtataka. Yung ginamit ng Diyos hindi mayaman. Alam mo, ginamit ng Diyos nangangailangan din. Sabi ko, ano ba naman yung Panginoon? Ang dami na pwede gamitin ng pero bakit ito pang mahirap? Nangangailangan din ng pamasahe. Di siyempre sabi, okay. Then after that, pauwi na kami. Tingin ako ng tingin sa bulag. Kasi saan ko wala kami pang-ulam eh. Lord, nung kami maghatag sa ako. Mga lahing, sa ikaw, Pastor Iman na ito nagbabaligya. Walang kabot gani, no? Di, ingon ko nung sa. Pastor, gusto mo? Sige lang. Oo ba? Sige lang. Oo ba? Okay lang, Brad. Na, Pastor, hiya ka pa eh. Sabi ng itinig, tanggapin mo na. Kailangan mo naman eh. Itinanggap ko. Kunin ko karon anak ko'y lahing. Ang lahing nga duha ka putos. Mutumog sa dili. Mura lagi himog chichiriya. One time, hingato ko. Okay, one time, itawagan ko sa mga pastor. Pastor Bong, ngari ka din sa Supermetro. Pastor, nung mag-usama ko diha, basta ngari. Pag-abot na ko sa Supermetro, itagaan ko niya cart. Sabi niya, mamili ka kung anong gusto mo. Grabe naman, nakakahiya naman to. Sabi ko, Pastor, nakakahiya naman. Sige na, mamili ka kung gusto mo. Hindi talaga ako nagkuha ng cart. Ang ginawa niya siya nagkuha ng cart, bunlot siya dito, bunlot beer brand, bunlot butang sa cart. Di, nagputos, di uli na ko. Pagkakita sa mga bata, dako nga beer brand, 1 kilo ba? Pag-uli, pagkakita, ang dagdagtong mata. Pagkakita, ang dagdagtong mata, kikuha ang beer brand, mura lagi ka, ora lagi, papaspas. Labi na yung puto, no? May puto na ako. Paspas sila. Diingon ko sa ila, one time, kapag ginawa na ng Diyos, na pinayaman na kayo ng Diyos, gawin nyo rin sa kanila ang ginawa sa akin. Huwag nyo kalimutan na magtawag din kayo ng pastor, papunta nyo sa supermarket, at sabihin nyo, Pastor, mamili ka sa gusto mo. Bakit ito ginagawa din sa amin? Kasi gusto ng Diyos gamitin ang pamilya namin in the future. Hallelujah!
Alam mo, sabi na, anak, sa nung one time, pinawag ko po ang aking mga anak, sabi ko, Likay, punta ka rito. Naalala ko yung ginawa ni Jacob na blessings sa kanyang mga anak. Tinawag ko sila, pinagpiprayover ko sila, pinagdidilahan ko sila ng mga blessing. And then, ngayon pa lang, yung aking pong third year architect, magpo-fourth year po ngayon, nag-pray ako, sabi ko, Lord, paano ko ito mapatuloy sa pag-aaral? Dahil wala akong pera. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala kung magpapaaral. Sabi ko, pwede ba yun? Bababa ang Diyos para siya magpaaral? Di sabi ko, di na out of my mind. Wala lang. Alam mo, ginawa ng Panginoon ganito. Nagkaroon po siya ng opportunity mag-TikTok affiliate. Alam niyo yung TikTok affiliate? Siya po yung nagbebenta ng mga produkto na hindi kanya. Kumbaga, pinupromote niya at kumikita po siya. At dumating ang time ng bata, hindi na naging sa akin ng pambaon nila sa school. College po yun. And then, nag-iipon. Ang sabi niya, alam niyo, lumabas sa bibig niya, Pa, hindi pa ako makapagtapos ng arkitekto, mayaman ako. Nung marinig ko, parang dinudurog ang puso. Sabi ko, sana nga, samahan ka ng Diyos. Dahil alam ninyo, sabi ko sa isip ko, dahil alam niyo ang puso ko. Ang puso ko ay tutulungan ang ministry ng Panginoon. Kasi sabi ko sa kanila, anak, baka naman magpayaman ka, nagsusugal ka naman. Huwag mong gagawin yun. Di matutuwa ang Diyos. Sabi niya, yaman ako, Papa, magkakaroon ako, pagkatapos ng graduate, magkakaroon ako ng construction company. Nung sinabi sa akin nito, sabi ko, Lord, sana maging totoo. Kasi nakita ko ang mag-asawa, no? Na journal sa laglag. Dahil mayroon pong ginamit na construction firm company sa kanila, nakakatulong po sila. Sabi ko, sana nung galit saan. Kapag kami po yung nag-uusap, nag-ipon-ipon kami, lahat lagi po yung pinapaalala ko po sa aking mga anak. Sabi ko, pagdating ng araw, kapag pinayaman na kayo ng Diyos, hindi po ko nasasabi na mahirap kayo. I did not declare. Dahil sabi ni Stripon, sobrang napakahirap po ng isang mahirap na pastor. Ang tingin sa'yo, pag nandun ka, nakadikit ka sa isang may kaya, ang iniisip nila, nandun ka kasi nanghihingi ka na ng tulong. Sabi ko, kailangan yumaman kayo. Sabi ko, pag dumating ang panahon ngayon, bumili kayo ng mga lupa kahit saan. Kahit hindi pa matirahan, bilhin nyo yung lupa. Kasi pagdating ng araw, titirikan lang mga simbahan yan. Sabi ko sa kanila, hallelujah. Kasi kailangan nating tumulong sa mga nangailangan. Amen? Hallelujah. So, sa madaling sabi, hindi po ako tumigil sa ministry, kundi nagpatuloy po ako. Amen? Hallelujah. Ano ba yun? Punta tayo doon. Okay? So now, punta tayo sa Acts chapter 4, verse 32 to 35. Now all the believers were one in heart and soul, and nobody called any of his possession his own. Instead, they shared everything they owned. With great power, the apostles continued to testify the resurrection of the Lord Jesus, and abundant grace was on them all. Ano sabi dito? Tingnan nyo, verse 32. Now all the believers were one in heart and soul, and nobody called any of his possession his own. Ibig sabihin ng mga manampalataya, hindi niya inari na yung kanyang binigay ay kanya. Hindi niya inari na kanyang property ay kanya. Kundi, sinasabi nila, ang lamang lahat ng property na yun ay pag-aari nila. At dahil sa ginawa nila, tinulong nila ito sa ministeryo ng kaligtasan. At ang nangyari sa verse 33, sabi dito, with great power, the apostle continued to testify the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? Yung mga apostle, nangangaral lang sila. Although sa Bible, si Paul ay nagtrabaho din bilang tent maker, pero hindi po nagpatuloy. Amen? Minsan lang po sa kanyang buhay. Amen? Pero sa kabuuan ng kanyang ministry, ay siya po ay nag-full time. Amen? So dito, habang wala siyang problema pangangaral, bakit? May nakaback up. Mahirap yung mangangaral ka ng katalagkasan, mga blessing, pero may problema ka, diba? Amen? Kaya marami po, kaya yung paglago po ng ministeryo ngayon, napakahirap. Lalo na ngayon, ang taas ng gasolina. Amen? Kaya dito, sila ay maliksya ka ng mga puso at isipan dahil sila ay nagpapahayag ng salita ng Diyos na walang inaalala na baka mamaya wala silang bigas.